Dito na tayo sa Kawikaan chapter 6. At yun, simulan na natin. Aking anak, sa utang ba ng iba, ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangangako sa utang niya? Ikaw ay nasangkot. Kung gayon, ikaw ay nasasakop ng kanyang pagpapasya. Ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya, makiusap, sabihin mong pakawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang malulubay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas at tulad niyong ibon sa kulong ay umaalpas. Tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong, sa kanila'y naguutos, walang tagapamahala o tagapagmasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kanilangay iniipon kung panahon ng anihan. So hanggang dito na lang muna tayo sa verse 8. At ang natutunan ko dito sa Kawikaan chapter 6 ay itong verse 6. Tingnan mo ang langgam na taong ubod ng tamad, pamumuhay ni masdan mo at nang ikaw ay mamulat. So yun, tinuturuan tayo ng chapter 6 ng Kawikaan na huwag tayong maging tamad. Yun, matuto tayong tumulong sa ating magulang sa gawaing bahay kung wala tayong trabaho. At yun, matuto tayong magbanat ng buto. At yun. At isama ko lang din tong verse 11 na isa rin na tumatak sa aking isip nung una kong nabasa tong talatang to. Itong verse 11. Sabi dito, samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. So yun, kung tayo mananatiling tamad, ay darating na parang magnanakaw ang kahirapan sa panahon na hindi natin inaasahan. Yun, tumulong tayo sa ating mga magulang. Yun. Sabi nga nila, no work, no eat. So yun, tuto kang magbanat ng buto. Yun, hanggang dito na lamang. Salamat.